Hello mga kanto, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So pagpasensyahan nyo na po yung pagsasalita ko ha, kasi kaka-adjust ko lang at kakapabunot ko lang dito ng ngipin kahapon yung sa bagang. So nasa out of town po kami, kaya ngayon naman po ay sagutin natin yung mga katanungan. Dalawang araw na kasi ako hindi nakapagsagot ng mga katanungan ng mga ka-antrep natin. So shout out kay DC Motovlog. Sabi niya, "Ma, meron po ako hub pang HD3. Pasok po kaya yun sa TMX 155?" Diritsahang sagot ay hindi po. Hindi po pwede ang rear hub o kahit na front hub po ng pang HD3 sa TMX 155 kung plug and play lang po. Kasi ang HD3 ay mayroon po yan kaagad yung sprocket po niyan kaagad ay magkaiba. Meron po yang flange hub. Samantalang ang TMX 155 ay diretso hub po yan siya. At yan pong HD3 ay may rubber damper, samantalang pong ang TMX 155 ay wala po. So, pwede naman siya kung sakaling willing kang gumastos. Ganun po siya. So, bali, papalitan mo na siya. Hindi siya magpa-plug and play lang na yung pang HD3 mo ay diretso agad siyang salpak. Kasi, ang bearing kaagad nila magkaiba ang bearing, magkaibang sprocket, magkaiba ng brake shoe. So, yun yung mga pagkakaiba nila. Kaya, hindi siya plug and play. Pwede ka namang bumili ng, gets ko na, ang ibig niyang sabihin, yung pang HD3 niya, ilalagay niya sa TMX 155. Wag na lang po. Kung pang HD3, kung ilalagay mo sa TMX 155, bibili ka po ng pang rear hub ng pang TMX 155. So, diretso palit po yun. Hindi mo na mapapakinabangan yung hub mo ng HD3 sa iyong TMX 155. Diretso palit yan sa rear sprocket, sa bearing, at saka sa mga damper, at saka sa brake shoe. Okay po? Okay, next question natin. Shout out kay Ma'am Jesta. Ma'am, pwede ang XRM rear hub sa Badja City 150 new model? Diretsahang sagot ay hindi po. Unang-una, magkaiba kaagad sila ng brake shoe, magkaiba ng sprocket. So, iba. Pero yung Badja 100, yung old model, ay pupwede pa siya doon sa brake shoe. Pero pagdating doon sa kanyang sa Badja City 150 Boxer, magkaiba kaagad sila ng hub. Maliit malaki. Napakalaki ng brake shoe ng pang City 150 Boxer. Pang HD3 yun siya. Samantalang ang pang XRM ay pang XRM. Meaning, magkaiba kaagad sila ng brake panel. Magkaiba rin sila ng sprocket. Kasi ang sprocket ng XRM ay mga pang XRM. Ang sprocket ng pang Badja City 150 ay pang TMX kung ito yung Boxer. Pero kung City 150 lang, pang City 125 HD3. Wind 125, pareho lang sila. So, hindi po sila pwede. Pwede, pero gagastusan mo po. Ibig sabihin, bibili ka na lang ng bago, pero hindi mo siya maisasalpak na yung XRM mo isasalpak mo sa pang Badja City 150, hindi ganun. Gagastusan mo na lang po. Pwede ka naman kasing, bakit kailan pang salpakan ng pang XRM yung pang Boxer? Gets ko na. I-modify mo. Gagawin mo siyang pang XRM. Madalas po yan, maraming gumagawa niyan sa shop. Yung mga TMX, yung mga Euro, yung mga Motorstar, TMX 155, Badja, kinakabitan ng hub ng pang XRM. Pwede siya, pero hindi siya plug and play ha. Yun nga, papalitan mo ng so yung hub ng XRM, diretso siya, ipapalit mo ilalagay mo siya sa pang Badja City 150 kung willing kang magpalit ng brake rod. Palit ka ng brake shoe, palit ka ng brake panel, palit ka ng sprocket, palit ka ng mga bearing, palit ka ng axle, palit ka ng mga brake cam, brake arm. Pwede yun siya. Yun na yung i-modify mo. Maraming gumagawa po niyan. Kahit sa shop, maraming gumagawa niyan. Kahit yung mga pan TMX or Badja 100, kakabitan ng ng hub ng pang XRM. Usually, ganun naman talaga kapag i-modify mo. Ang gusto mong mag-rim set. So, papalitan mo siya ng pang XRM. Pero gagastusan mo. Hindi siya yung ganun-ganun na lang na plug and play mo na lang siya. Axle, mga bearing, ayun nga, brake shoe, brake panel, papalitan mo yan. Papalit ka ng axle, ng brake rod, brake arm, ganon. At papalitan mo na rin yan ng
rim at spoke kung gusto mo siya na maging maganda siya para sulit na yung pagmo-modify mo at pagpapaganda mo. Hindi siya ganun na plug and play lang. Okay po? Next question natin, shout out kay Sir Ngo Hams TV. Rusi TC125, kasya set ng TMX 125 Alpha. Diretsahang sagot, hindi po. Ang pinag-uusapan ko dito is sprocket. Sa sprocket kasi, yung sprocket set daw. Hindi po, dahil ang ang engine sprocket, yes, ano ba ito? Rusi, sprocket ng Euro TMX. Okay, ang rear sprocket po ng TC125, yes, kasya sa TMX 125 Alpha. Ang kanya pong, anong tawag dito, engine sprocket ay kasya din po. Pero pag sinabi nating set, halimbawa, sa panglikod, sprocket set, hindi kakasya yung kanyang mga brake panel. Magkaiba po ang brake panel ng TC Rusi 125 kasi HD3 po yun, yung kanyang panglikod. Ang breaksyon nun malaki compare sa pang Alpha. Maliit yung breaksyon ng Alpha. Plus the bearing. Magkaiba rin po sila ng bearing. So, magkaiba din po sila ng breaksyo. So, magkaiba ng breaksyo, magkaiba ng mga bearing, magkaiba ng brake panel. Pero, yung kanyang rear sprocket ay pareho lang. Pwede silang ikabit doon sa Rusi at ikabit doon sa Alpha. Same with the engine sprocket. Pero pagdating sa sa hub at mga bearing, yung iba pa, hindi na siya pwede. Kailangan mo siyang bilhan or kailangan mo siyang i-convert into vice versa kung ipang Rusi mo or ipang Alpha mo siya. Okay? Okay, last question natin ay shout out kay Vandelos Santos. Ano pong brand ang kasya sa XRM125FI 2024 na chain set? Size 428, 420 kasi ang stock. Papalitan ko sana heavy duty. Thanks. Okay, pagdating po sa chain, pare-pareho yan. Kapag ang rear sprocket mo ay 428, dapat ang engine mo ay 428 at ang iyong kadena ay 428. Hindi ka pwedeng magpapalit ng kadena lang or sprocket lang or engine sprocket lang na 428 to 120. Tatalon-talon yan kasi si 428 is mas makapal compare sa 420. Pero yung mga stock talaga kahit hindi FI ay naka 420 yan siya. Medyo manipis or mas manipis kaysa sa 428. Pagdating naman sa set, actually, ang kanilang engine sprocket at ang kanilang kadena ay pwede lang. Vice versa kung i-428 mo or i-420 basta't pareho. Magkaroon lang sila ng pagkakaiba pagdating dito sa rear sprocket. Bakit? Yung flange hub ng pang FI ay malaki ang gitna kaysa sa doon sa pang carb. So, ibig sabihin, ang rear sprocket ng pang FI ay malaki ang butas sa gitna kaysa sa dito sa kanyang kaysa sa okay, umiyak na si Bunso. Next naman, yun na nga, ituloy natin. So, yung gitna po ng pang FI ay malaki yung butas ng flange hub niya. Kaya, yung dito sa gitna, yung ganun niya, yung dito gitna, di ba, flange hub, yung kinakabitan ni sprocket, medyo malaki ang gitna. Dati, nung wala pa kami mga pang FI, nung bagong labas pa lang ang FI, at tapos gustong magpalit naman naka 420 ng 428, ang ginagawa namin, kinakatingan namin, sinasandiran yung flange hub nila ng mga FI na yun para mabawasan, para kumasya yung yung pang carb, para lumiit siya yung gitna niya na ganon. So, pero nung katagalan, nung may mga lumabas na pang FI, hindi na syempre kasi marami nang available. So, pwede mo po siyang palitan. Okay, so naputol tayo. Pagdating naman sa brand, any brand naman po, pwede siya, kakasya siya, as long as na pang FI siya or pang carb siya. Tapos, yung kanyang naman, sa 428, any brand din, marami pong available na brand na 428 at marami din available na 420. Actually, galing sa stock na 420, kapag nagpapalit na talaga ang mga riders or motorista, pinapalitan na nila into 428 kasi nga mas makapal ang 428 kaysa 420. Syempre yun yung stock nun mas mura naman yun compare sa 428, kaya yun yung mga pinapasama ng kumpanya syempre. So yun na muna ang ating mga katanungan na binigyan ng kasagutan ngayon, at bukas ulit or sa susunod ulit na vlog yung ating mga kasunod na katanungan at kasagutan.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. Bye-bye!